Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate Kuya Beshi, kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para another reading, and this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at mga bago po nating viewers for Pisces. Tignan po natin kung ano yung mensahe na ating mababasa. We have receptive, confusion, rekindle. Bottom niya is connection. Kay Pisces, ang connection, yung nararamdaman mo na ugnayan mo at saka yung person mo is something na talagang hindi agad masisira, unbreakable, yung hindi agad masisira, o yung mahirap siyang ang tawag mo doon, yung kung gaba sa tali mapigtas. Hindi siya ganun. Matibay siya, in other words. Yung connection nito is napakatibay. Na para kahit na anong pagsubok na daanan o sabihin natin na yung distansya ay hindi magiging halaga o importante o magiging baliwala ito dahil yung inyong connection ay napakatindi at something na talagang eternal, no? Pangmatagalan, panghabang buhay. Okay? Now, we have receptive. Ito yung sinasabi dito na maging handa ka para tanggapin yung plano para sa'yo. Definitely, may plano ang ating Diyos or God has this particular plan. Nakaguhit na sa iyong palad, no? Or sa iyong destiny na mangyayari. Kaya parang sinasabi sa'yo dito, lalo na dito sa reading na ito, sa pagbasa na ito, na maghanda ka, okay? Ngayon, confusion. Medyo naguguluhan ka. Ngayon, bakit ka naguguluhan? Marami ka kasing tanong na hindi mo nakukuha kaagad ang sagot, no? Normally, yung confusion kasi, di ba, pumapasok yun sa ating isipan o nararamdaman natin yung pag-aalinlangan na yan kasi marami kang tanong sa Diyos na humingi ka ng sagot. Pero may mga bagay kasi o pagkakataon na hindi ka bibigyan agad ng sagot ng Diyos. Diba? Parang pababayaan ka niya muna na maramdaman o ma-experience itong pinagdadaanan mo ngayong sitwasyon. Dahil gusto niyang may matutunan ka dito, kaya hindi niya agad sinasagot para mas may maintindihan ka pa sa parating. Okay? Now, itong rekindle, ito yung sinasabi nila na parang merong mahika na nangyayari or magical moment na pag nakita mo tong person na to, no, pag nagtagpo na kayo ng ganun, yung parang out of the blue, yun yung tinatawag na out of the blue, parang biglaan lang,
biglang toink nangyari, dumating, nagkita kayo, na wala kang kamalay-malay at ganun din siya sa'yo. Dahil sa pagkikita na yun na naging mitya o nag-umpisa o naging daan para kayo na mabuhay muli yung damdamin na yon. Okay? Kasi kung ito yung parang nagkahiwalay kayo, hindi mo maintindihan kung bakit, ano nangyari, ito yun this is it. Parang sinasabi dito na kung merong mang kaguluhan na yon because of that question of why did it happen, hindi ka sinagot agad, but there is God's plan for you. Kaya pinaghahanda ka niya. And once na prepare mo na yung sarili mo for this, it will just happen, no? Yung pagtatagpo muli. And you will see na from that connection, talagang doon masasabi na nasubukan yung inyong pagmamahalan o yung relationship through the test of time, na kahit na matagal kayo hindi nakita o matagal kayo hindi nakausap, andun pa rin yung malakas na pag-ibig o damdamin sa isa't isa. Tignan natin ngayon kung ano yung message ng person mo o ano nararamdaman ng person mo sa'yo, Pisces. We have the 4 of Pentacles, the 6 of Pentacles, the 8 of Cups, the Moon, the 5 of Swords, the 4 of Swords, and the High Priestess. Pisces energy, your energy. Bottom is the King of Swords. Okay, itong King of Swords natin, energy coming from an air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. So, pwedeng meron din siya nito sa kanyang chart. Ito po yung energy na nagsasabi na, I just wanted the truth. Mag-usap tayo. Let's talk and I wanted the truth. Yun po yung ganun kasimple, no? Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Kailangan lang tayo mag-usap at sabihin mo sa akin yung buong katotohanan. Yun lang naman hinihiling nung yung kung gabay overall energy ng person. Gusto niyang makapag-usap kayo o gusto niyang paalam sa'yo yung buong katotohanan. Kung hindi man siya nakapagsabi before, ngayon, sinasabi niya is, I'm ready to talk. Ready na ako makipag-usap. Okay? Kasi, yung start ng card niya dito, with the 4 of Pentacles, meron siyang meron siyang, kung gaba parang in a way, pumipigil sa kanya, no? Kung bakit parang hindi niya mailabas o maibigay ng todo-todo yung nararamdaman niya. Keep niya itong pentacle sa kanyang sarili, no? I mean, maybe one is dahil 4 pa lang yung pentacles and it's something to do with money. Nag-iipon pa siya. Kulang pa ang kanyang pera. Kaya, kung gaba parang nagiging wise lang siya, no, sa lahat ng bagay. Nag-iipon, nagtitipid. Or meron siyang bagay pa na pinagdadaanan kung bakit hindi niya mailabas o hindi niya alam mo yung parang hino-hoard niya, tinatabi niya yung kanyang damdamin. Kaya with the 6 of Pentacles dito, ang gusto niya is of course from 4 maging 6. So, madagdagan. No? Madagdagan yung kanyang pera. Kasi, ang gusto niya nga is maging patas kayo. No, Pisces? Pareho lang kayo na kung ano yung mabibigay mo, mabibigay din niya. No? Yun yung gusto niyang maging mangyari dito sa connection na to. Kasi kung hindi rin magagawa ito,
parang better off na mo yung mag-walk away na lang sa relationship. Para sa kanya na hindi ako dapat na andito sa relationship na to kung hindi ko rin masusustentuhan o wala akong maibibigay kay Pisces na kapareho na binibigay niya sa akin. It will be totally unfair to Pisces na hindi kami pareho o hindi ko matumbasan yung binibigay niya sa akin na pagmamahal, atensyon, pera, whatever, kung anong binibigay ni Pisces sa'yo. Kaya, dahil siguro sa nakikita niyang sitwasyon niya ngayon, naisip niya na mabuti na just to walk away, no? Iwan tong connection na to. Kasi with the moon energy, this is an energy again of Pisces. May bagay na, alam mo yung nililihim pa niya. Nililihim nitong person mo, Pisces. May nililihim ka eh. Meron kang hindi mailabas o masabi. And dahil dyan, with the Five of Swords, nakakapaggulo ng pag-iisip, di ba? It makes you confused. At dahil dyan, gusto mo syempre na magkaroon ng peaceful na pagkakataon, no? With the Four of Swords na pag-isipan pa mas mabuti itong sitwasyon na to. At of course, yung sinasabi dito is yung gamitin mo ang iyong intuition. Ang iyong intuition with the energy again of Pisces. Yung sa ngayon, maging observant ka lang. Obserbahan mo kung ano yung magiging pangyayari o mangyayari dito sa sitwasyon na to. Okay? Tahimik ka lang. Just be quiet. And, see what would be the outcome. So, tingnan natin kung ano yung message na gusto mo sabihin, Pisces, sa person mo o yung nararamdaman mo. We have the Six of Swords, the Two of Pentacles, the Strength card, that's a Leo energy, the Queen of Wands, the Six of Cups, the Queen of Cups, and the Eight of Swords. Bottom is the Two of Swords. Okay, Pisces, yung energy mo, no? Two of Swords, hindi ka makadecide, no? Ito yung overall energy mo. Hirap kang gumawa ng desisyon. Marami kang bagay na hindi alam o hindi maliwanag sa'yo, which is ito. Confused ka. Actually, pareho kayo eh. May confusion. Dahil nga may confusion, syempre mahirap mag-decide, di ba? Andun yung moon. Kaya ikaw, parang yung overall energy mo nga dito, cannot decide, and ang gusto mo lang naman kasi is with the Six of Swords is magkaroon ng o pumunta o magkaroon ng isang katahimikan pagdating sa sitwasyon na to. You just wanted to have peace of mind pagdating sa relationship na to. Kasi hindi mo na maintindihan eh, with the Two of Pentacles, hindi mo na maintindihan kung paano mo, kung anong gagawin mo, ano bang dapat gawin. Dahil para sa'yo, ginawa mo ng lahat para maging maayos kayo o magkabalikan kayo o makapag-usap kayo muli. Nilaksan mo na yung loob mo, binigay mo na lahat, no? Naging matapang ka, naglakas ka ng loob para
kausapin siya, harapin siya, ipaalam sa kanya lahat, kung ano na yung nararamdaman mo, kung gaano ka ka-passionate towards itong person mo. Dahil ang tingin mo talaga sa kanya, siya yung love of your life. With the Six of Cups. This person is somebody from your past. So, yun yung paniwala mo talaga. Yun yung nararamdaman mo, Pisces. And, nung nakita mo siya, yung nakilala mo siya, talagang na-inlove ka dito. Na-inlove ka dito sa person mo. With the Queen of Cups. And, because of that, syempre, yung nagkaroon ka ng yung sa sobrang pagmamahal mo rito sa tao na to, parang hindi mo na tinignan talaga yung totoong sitwasyon. Parang kinover up mo na yung mata mo sa anuman, kahit anumang, whatever na hinaharap nyo. Kung ba parang you refuse to look at things in a more practical or logical way. Inano mo na lang mas binigyan mo ng halaga talaga yung nararamdaman mo, yung emotions, rather than being logical. Kasi para sa'yo, ito na, this is the person that you've been waiting for. Bumalik siya sa'yo, itong lifetime na to be with you. Para, ma-express yung love. Ma-express mo yung love. And for you both to be together. Hopefully, itong lifetime na to. Okay, so, tingnan natin kung ano yung advice. We have the Page of Pentacles, the Queen of Pentacles, and Judgment. Bottom niya is Four of Wands. So, yung Four of Wands is the 11 card. Diba? Ito yung sinasabi natin na Twin Flame card. Ito yung pagpaplano natin na sa future, na ito yung sinasabi natin na nag-start na tayo mag-plan, na gusto natin na magkaroon ng matibay na foundation, na yung plano na to is heading for a marriage proposal. And just to let you know, Pisces, ang susunod na card is the Two of Cups and the Ten of Cups. Beautiful. Diba? Parang sinasabi dito na talagang you are meant to be. Talagang you love each other. And kasi kayo yung, because of this two love, yung mahal yung isa't isa, maligaya kayo. Magiging maligaya kayo. Kaya nga, if you wanted this to happen, there should be a solid offer with the Page of Pentacles. Maybe an apology, or hingi ka ng tawad kung sino man yung nagkamali, at ipakita na seryoso this time yung person mo or you, take it as it resonates, sa relationship na to. And yung energy nito na Queen of Pentacles, this is an energy coming from a earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, na this time talaga maging ka na, yung stable ka na, maging solid o maging secure ka sa emotions mo, sa finances mo, at para maging maayos yung flow ng relationship. Kasi ngayon binibigyan kayo ng second chance, with the Judgment. This is an energy coming from Sagittarius. Binibigyan kayo ni God ng pangalawang pagkakataon. And this is the part when we have this rekindle, yung magtagpo muli. Ito yung pangalawang pagkakataon. Sa pagtatagpo na yan,
there will be something magical na mangyayari. And this is the time that you will see or will determine kung talagang you are meant to be. Kasi kung andun pa rin yung magic, andun pa rin yung, alam mo yung ting, yung feeling na ang lakas pa rin talaga ng pag-ibig ko rin sa tao na to. Mahal na mahal ko pa rin siya. In spite of sa nangyari sa amin. In spite na nagkahiwalay kami, hindi kami nakapag-usap, hindi niya ako binigyan ng importansya, etc., etc. Pag nagbalikan kami o nagkita kami muli, mararamdaman nyo yung init ng pagmamahal na yon. At masasabi nyo na talagang yung connection na ito ay hindi mababali, hindi masisira, at hindi basta mawawala. Okay, Pisces? I hope makatulong ito sa iyo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.